ilipat ko dun sa bagong bili kong Sakura. Ngayon lang yan nasira. Ha? Ngayon lang nasira yan. Hindi naman nakaraang ano pa to. Nakaraang linggo. Ito napayos, no? Hindi pa, di pa. Ayan, dalawang taon na rin. Tuloy ko lang yan, nasa po. Six. Yes. 12 by 21. Yung umiinit to, dito. Oo. Hindi. Ha? Hindi, hindi. Yeah. Wala. Wala nga yan. Kaya na ano ko. Buti pagtapat ko ng gano'n. Oh, masigaw ng init kaya pinatay ko ka agad. Papay. Bilis na no? Pusa lang yan ganyan o pinatugtog mo tapos biglang ano? Basta pag pinapatugtog ko, pagtapat ko ng gano'n, mainit yung singaw. Kaya pinatay ko na, hindi ko na ano. Hindi, ibig sabihin, pinatugtog mo yan, tapos nadaanan mo, ang sigaw niya init. Pero walang naiba sa sound. Wala naman, hindi pa naman siya nagbago. Kaya, kasi hindi ko na inano eh. Hindi ko na tinuloy. Oh? Tapos tinanggal ko siya sa speaker. Sinubukan ko sa taas. Pinalamig-lamig ko muna ba? Sabi ko ba nabibigatan lang doon sa dala niyang speaker. Oh. Wala. Kahit wala naman siyang karga, mainit pa rin. Kaya hindi ko na tinuloy. Yan nga, wala siyang nakakabit. Wala naman siya nakakabit. Sinubukan ko na walang nakakabit. Umiinit pa rin. Sabi ko, may difference siguro. Hindi ko na pinili. Kaya yung dinadala nito, na double magnet na ano, nilagay ko muna doon sa Sakura ko na bagong bili ko ng December. So ito na mga ka-iflog, tinanggal na natin. Ito yung amplifier sa left side. So ito yung problema. So ito yung transistor, 6 pair per channel. So 24 transistor to Toshiba. So ito yung transformer. So ngayon i-turn on natin. I-try natin ulit kasi kanina uminit talaga siya. Pero makita mo dito sa indicator niya, dito sa protect na indicator niya, normal naman siya. So base nga dun sa customer natin, tumugtog daw pero uminit. Nagugulat daw siya dahil pagdaan niya dun sa likod ng amplifier, ang init daw. So ito na ang init talaga. Itong sa left channel, talagang mainit, halos di mo mahawakan. Yun. Pero normal siya dito. Active. Okay. So ngayon kay Flab, sukatan naman natin yung voltahe kung ilan yung supply nito. So ilagay ko lang yung tester natin. Kabit ko dito siya sa sa may negative speaker terminal kasi diretso dito yung negative.
dahil nag ano naman siya nag activate naman yung relay. So ibig sabihin nag ano siya dito, nagkaroon siya ng negative. Okay, dahil ang ano natin depende naman sa design, ang kadalasan na pumasok dun sa relay dalawang linya, negative tsaka positive. Mayroon ding positive lang, yun yung common, kaya dun tayo nagkabit ng negative test plan natin kasi umabot dun yung negative supply. So yung neutral. Okay, so neutral siya dahil mayroong positive, mayroong negative. Ito 99 volts, yung positive natin is 99 volts DC. So ito yung supply nya sa buong sa transistor. So ito pinatay na natin. Okay, so yung kabila mga ka-iflab dito sa may right channel, walang problema, so normal. So nag-overheat lang talaga siya. So hindi na natin kailangang i-testing pa yung sound kasi tumunog naman siya, kaya lang overheat. So dito tayo. So hindi na tayo magsukat isa-isa dito sa transistor, itong power transistor, kasi obvious na siya na good lahat kasi nag-ano naman, hindi naman nag-clipping. So walang problema dito sa power transistor. Okay, siguro may yung iba may leak, pwede rin may leak, yung nababago yung resistance, pwede rin yun. Pero dito muna tayo uuna sa rheostat natin, itong VR. Ayan, 332, ibig sabihin 3.3K dahil 2.0 yung 2. So mag-add ka ng 2.0, so yun yung value nya. So ngayon sukatan natin dito itong ano nya, connection. Okay, so 4.79 kilo ohms. Ayan. So dito tayo nagsukat sa may parang chassis ng VR. Kasi yung ano nito, yung gitna, yung pinaka gitnang paa ng VR natin, ito na yung ano niya. Ito na yung top, yung sa yung metal, yung sa top na yan, yung ka-connection sa gitna niya. Kaya diyan tayo nag-tester. Okay, yung pinakasagad niya mga ka-iflab is 4.799 kilo ohms. Yun yung pinakasagad. Ayan, yung pinaka full 4.8 or 0.79. So ngayon, ikutin naman natin siya sa pinaka minimum. Okay, pinaka minimum niya kung mag 00. So ito baliktad siya doon sa pagdating sa signal, kasi pag i-00 mo siya, yun yung time na lalakas yung voltahe or yung sound, yun yung time na yun. So ito naman, i-minimum natin siya sa resistance, dapat 00. Okay, ayusin lang natin yung ano natin, tester. So wala, ang nangyari na gano siya, nag-fluctuate, pabago-bago yung ano niya, resistance, you know. So wala siyang ano, wala siyang voltahe na in-apply natin. So kusa lang siyang pabago-bago. At saka hindi siya nagsisiro. Okay? So dapat pag i-minimum natin, nagsisiro siya, mag 0 ohms. Okay? Pag i-sagad natin, aabot siya dun sa value niya, which is
3.3 kilo ohms. Yun yung maximum niya. So dito kasi pag i-minimum natin, ito yung resulta. Hindi siya nag-steady. Hindi siya nag-stay doon sa isang reading lang. Nag-fluctuate siya. Okay, so ito, suspected nating problema. So ngayon, tatanggalin natin tong primer o rheostat. Pwede ring rheostat, pwede ring primer, pwedeng VR. So maraming pangalan nito mga ka-iflab. So ang ano lang talaga nito, resistor, variable resistor. Pero maraming tawag nito. So kadalasan kasi yung rheostat, yung metal, lahat metal yung ano niya, yung body. Itong primer, mayroon siyang plastic. So ngayon tanggalin na natin. So maluwag na talaga siya kay Flab dahil kinakat ko yung video at inano ko na, pinapump ko na siya bago natin hugutin. Okay? So wag lang kayo magtaka na nahugot ko agad. Ayan. So ito siya. Ayan. Dito sa ipalit natin, so ang value ng pinalit natin is tingnan natin yung value nito. So ito pinasok lang natin. So, lapit lang natin. Yan. So 10K 1003 ang pinalit natin. So ngayon sukatan na natin siya. So hindi ko na pinakita sa inyo yung pagsulda ko kay Flab kasi isang kamay lang yung hinawak ko sa camera. So hindi ko na napakita sa inyo. Kumbaga sinulda ko na, pinapump ko na, tapos video. Ayan, sinisit natin yun sa pinaka minimum. So 0.5 or 0 ohms. So halos ano na siya. Ngayon i-maximum naman natin. Okay? Maximum natin. Tingnan natin kung nagbabago ba siya. Ayan, 4.546 kilo ohms. Okay? So hindi siya umabot ng 10K kasi siyempre marami nang naka-parallel dyan ng mga resistor din. So ang nakita lang natin is naging normal siya. Okay? So ngayon, okay, so naging normal siya, nagbabari. Hindi katulad kanina na hindi umabot ng 0 ohms or 0.0 ohms, ganun. So nag-fluctuate pa yung resistance niya pag i-minimum natin. So may problema talaga yung trimmer kanina, yung orange. So yung pinalit natin, perfect na siya, nagbabari, hindi na siya nag-fluctuate. So dito sa normal, ito sa good na channel, mayroon ding ano dito, yung trimmer. So gayahin natin na kay Flab kung ilan yung resistance niya na settings. Kasi ito yung normal, so gagayahin natin. Yan, chinecheck ko na yung resistance niya. Ito 2.449. Okay? So 2.5 mga ganon or 2.49. So gagayahin natin ang settings sa kabila. So para magkaparehas kasi ang kabila good. So ito na. So ganun pa rin mga kay-Flab, i-ano ko muna, i-set ko muna kasi yan, isinisit ko muna siya, tapos cut yung video dahil isang kamay lang yung hinawakan, panghawak ko sa camera at saka yung face pad. So ito na, nasiset ko na siya. So ginaya ko lang doon sa normal. So 2.48. Ayan, pwede na yan. So ito na, napalitan na natin. So ngayon i-testing natin kung hindi na ba siya mag-overheat. Okay, so dito na natin ilagay.
So, gano'n naman talaga. Ang lagi nasisira dyan pag mga power amp is yung trimmer. So, dalawa lang yan. Ang cause niyan kung mag-overheat at hindi siya nagtitrip, pwedeng pwedeng mayroong transistor na nagdi-leak. So, hindi na normal yung reading ng transistor, pero hindi siya open, hindi naman siya shorted. So mayroong pagbabago lang dun sa resistance. So yun yung mga dahilan. So ang nangyari, unahin muna natin tong trimmer kasi ito yung mabilis i-identify. So hindi na tayo mag-backlash. So kung maging mag-normal dito, so hindi na natin kailangan palitan yung power transistor. So ito na, nakasaksak na. Insert lang natin yung power. Ayan. Okay. Double check. Kasi 100 volts, delikado. Or 99 volts. Delikado magkamali ka dyan. Magsabog talaga yan. Ito na, i-testing na natin. Okay, double check ulit. Baka magliktad yung ano natin, supply. Kabila. Okay. Turn on na. Ayan. Okay, parang wala tayong naramdaman. Wala pa tayong naramdaman na init. Okay. Dito. So dito parehas na sila, wala nang init. Okay. So yun na, nagnormal na siya mga ka-F-Lab, wala na siyang init. So ang mag-final testing nito is yung customer natin, since na mayroon naman tong 3 months warranty. At kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-update kung may bago tayong mga video tips na i-upload natin sa susunod na mga video natin. Salamat mga ka-F-Lab.